Sa Maritime Patrol doon noong nakarambuan ay mahigit 20 radio challenge ang natanggap ng BRP Dato Sanday mula sa Chinese Coast Guard at 2 beses daw itong hinarang ng barko ng China. Pero naglakas loob at nagsama-sama ang mga mangingisda upang harangin ang mga barko ng China hanggang sa makarating at makaangkla ang BRP Dato Sanday sa Scarborough Shoal. Ayun, maganda mga utol, nagkasundo-sundo sila, no? So nakapasok tayo sa Scarborough Shoal. Ang masakit niyan, yung Scarborough Shoal, talagang legal na atin mga utol. May sovereign rights tayo doon sa Scarborough Shoal kasi ang historical claim natin sa Scarborough Shoal o Bajo Masinloc, dyan sa may Zambales mga utol, yung 1734 Murillo Velarde map. Doon sa mapa na yon ng Espanyol, nandun na, nakaguhit na kasama sa ating mga isla sa Pilipinas yung Scarborough Shoal at ilang bahagi ng Spratly Island, partikular yung Pag-asa Island o yung Kalayaan Group of Islands mga utol. Yun po, yung talagang nagpapatibay lalo ng ating claim dahil atin na nandun na, kumbaga, parte ng Luzon, parte ng Mindanao, parte ng Palawan, parang ganon. Okay? As early as 1734, nung panahon pa ng mga Kastila. And to check mga utol, itong mga isla na nasakop na o talagang inuokupahan na ng Chinese ay ito po ng China. And mga utol, ito ay mula sa Asia Maritime Transparency Initiative. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Ang ating masasaksihan naman ngayon mga utol at ating aalamin ay ang mga sentimiento at mga hinaing ng ating mga mangingisda na siyang unang-unang apektado sa mga ginagawa ng China sa ating mga teritoryo o yung pangaangkin o yung illegal nilang pag-agaw ng ating mga teritoryo. Siyempre yung mga mangingisda natin ang talagang unang-unang apektado dyan dahil nahihirapan silang maghanap buhay. Itong mga utol ang kagandahan dito, ayan, barko ng China hinarangan ng mga mangingisda upang hindi makalapit sa barko ng BIFAR patungong Scarborough. Okay, yung Bajo Masinloc mga utol o Scarborough Shoal sa bandang Zambales. Okay, game na. Sila talagang hari. Kawawa kaming mga Pilipino. Kawawa talaga. Maniwala ka, grabe. John Reps. Okay, mula pala kay John Reps, paki-subscribe siya mga utol, paki-like na rin yung video. Okay, game na. Hitik sa yamang dagat. Yan ang dahilan kung bakit binabalik-balikan ng mga mangingisda ang Bajo de Masinloc o mas kilala din sa tawag na Scarborough Shoal. Dati malayang nakakapangisda ang mga Pilipino at ibang lahi sa loob ng bahura. Pero nag-iba ang lahat mula nang makontrol ng Chinese Coast Guard kahit na malinaw na nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Naging karaniwang karanasan na lang sa mga mangingisda sa Masinloc ang ipagtabuyan at gipitin ng China. Maraming mga residente ng Masinloc Zambales ang umaasa sa pangingisda kaya malaking epekto talaga sa kanila ang hindi makapalaot at hindi makapunta sa Scarborough Shoal. Take note mga utol hindi lang yan sa Scarborough Shoal nangyayari. Sa ilang bahagi na ng West Philippine Sea ay hinaharangan nila ng Chinese Coast Guard ang ating mga mangingisda. Okay? At yung mga Chinese illegal fishing vessel ay nakakapangisda sa ating mga karagatan. Ganong katindi ang ginagawa nitong mga to. So kawawa yung mga Pinoy natin mangingisda at mamaya titingnan natin kung ano-ano nga ba yung mga isla at reef na nasakop na ng China. Okay? At etong Bajo de Masinloc o yung Scarborough Shoal mga utol kontrolado na halos yata kung hindi ako nagkakamali ng China. Okay? Titingnan natin rin mamaya. Pero marami pa rin sa kanila ang mas gugustuhing mangisda na lang sa municipal waters kaysa makipagsapalaran at malagay sa peligro sa Scarborough. Mas malaking problema talaga sa Scarborough dahil andun yung mga kaaway. Kaya kayo, dito lang. Oh, dito na lang kami sa tapat-tapat na lang. Kaya ko na doon, sir. Baka hindi ko na makita yung pamilya ko. Kawawa naman. Ang hirap na doon mag-anuhan sa palaran. Ang pinagbibili lang namin sa kanila
na huwag silang umapot dun sa conflict na area. Dahil maliliit yung mga bangka namin, hindi pwedeng kalabanin yung mga Chinese Coast Guard. Mayroon ding isang mangingisda na ibinenta na lang ang kanyang 3 bangka dahil wala nang kasiguraduhan sa Scarborough. Doon kasi naranasan niyang itaboy ng malaki at armadong barko ng China kahit na wala pa siyang huli. Malaki panghihinayang dahil malaki ang kita doon eh. Kasi ang naging problema lang nga kung mauulit-ulit yung gano'n na palayasin ka na naman na wala kang dala kahit na isang pirasong isda, logi na naman. Sa latest Kaya lang, nakakaawa din talaga ng mga utol, yung mga kababayan natin. Imagine mo na lang, dito sa ating teritoryo, doon sa mga katubigan na yan na inaangkin ng China, na dapat napapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino, partikular itong ating mga mangingisda, yung likas na yaman doon sa ating mga teritoryo ay hindi na nangyayari. Dahil inaharang nga sila mga utol, syempre natatakot din naman sila sa kanilang mga buhay. Yung pahayag mismo nila. Marami ng mga interview na ganyan na napanood ko na yun talaga yung hinaing nila. Pero may mga pagkakataon din naman sa West Philippine Sea na sinasamahan sila o nakaradyo sila sa ating Philippine Coast Guard para kahit papano may backup sila at magkaroon sila ng lakas ng loob na mangisda sa ating mga teritoryo. Ang sabi nga nung isa mangingisda, yung testimonya niya, na ang gara lang daw na parang nagnanakaw tayo. Parang tayo ay nagnanakaw sa sariling atin. Ganon yung pinapalabas nitong mga Chekwa na to. Kaya nakakagalit mga utol. Sino bang hindi magagalit dyan? Diba? O anong masasabi nyo dyan mga utol? Tuloy na muna natin. Pa-comment na lang. Patrol ng Luzon Air Patrol Balikan natin to. Logi na naman. Sa latest patrol ng Luzon Air Patrol Command, makikita sa Scarborough Shoal ang mga barko ng Chinese Coast Guard at Chinese militia na nagpapatrolya. Yun ay kahit pasok ito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa maritime patrol doon noong nakarambuan ay mahigit 20 radio challenge ang natanggap ng BRP Dato Sanday mula sa Chinese Coast Guard at 2 beses daw itong hinarang ng barko ng China. Pero naglakas loob at nagsama-sama ang mga mangingisda upang harangin ang mga barko ng China hanggang sa makarating at makaangkla ang BRP Dato Sanday sa Scarborough Shoal. Maganda mga utol, nagkasundo-sundo sila, no? So nakapasok tayo sa Scarborough Shoal. Ang masakit niyan, yung Scarborough Shoal, talagang legal na atin mga utol. May sovereign rights tayo doon sa Scarborough Shoal kasi ang historical claim natin sa Scarborough Shoal o Baho Masinloc, dyan sa may Zambales mga utol, yung 1734 Murillo Velarde map. Doon sa mapa na yon ng Espanyol, nandun na, nakaguhit na kasama sa ating mga isla sa Pilipinas yung Scarborough Shoal at ilang bahagi ng Spratly Island, partikular yung Pag-asa Island o yung Kalayaan Group of Islands mga utol. Yun po, yung talagang nagpapatibay lalo ng ating claim dahil atin na nandun na, kumbaga, parte ng Luzon, parte ng Mindanao, parte ng Palawan, parang ganon. Okay? As early as 1734, nung panahon pa ng mga Kastila. And to check mga utol, itong mga isla na nasakop na o talagang inuokupahan na ng Chinese ay ito po ng China. And mga utol, ito'y mula sa Asia Maritime Transparency Initiative, China Island Tracker. Ayan mga utol, babasahin natin, titingnan natin. China has 20 outposts in the Parcel Islands and 7 in the Spratlys. It also controls Scarborough Shoal, which is seized in 2012. Kung naaalala nyo yung standoff noon na nangyari dyan sa Scarborough Shoal. Okay? So nakuha na ng China ang Scarborough Shoal. Kung baga na-control na nila. Ayan, nakalagay. Via constant Coast Guard presence, though it has not built any facilities on the feature, so walang pasilidad o walang artificial island ang China dyan sa Scarborough Shoal, talagang kontrolado na nila mga utol. Since 2013, China has engaged an unprecedented dredging and artificial island building in the Spratlys, creating 3,200
200 acres of new land along with the substantial expansion of its presence in the parcels. Okay, so babasahin natin kung ano-ano yung mga 7 isla na yun, ha? O yung Quarteron Reef, kung tawagin. Sa atin, Calderon Reef ang tawag natin. So meron na silang artificial island, yung Fiery Cross Reef, Kagitingan Reef sa tawag sa atin. So meron na silang artificial island, Gaven Reefs, Burgos Reef sa ang tawag natin sa Pilipinas. Meron silang pasilidad, Huge Reef. So Philippines pa rin yan, no? McKennan Reef. So may artificial island din sila o pasilidad. Johnson Reef or Mabini Reef. Ayan, meron rin silang pasilidad. Mischief Reef, ito po yung pinakamalapit sa atin, mga utol. Or kung tinatawag natin Panganiban Reef. O yan, nandyan sila. Meron sila. Meron pa sa Subi Reef, okay? Samora Reef ang tawag natin dyan, mga utol. So ito mga to, yan yung 7. So ito mga to sa Paracel Islands na. Okay? So 20 na sa Paracel Island na ang nagkiklaim nito ay Taiwan at Vietnam. Tapos China. So etong mga to, yung atin na inaagaw na ng China. Pero yung, 'di ba? O anong masasabi nyo dyan, mga utol? Yan na yun. Paano na natin mapapaalis yung mga walang check na to, no? Nakakainis eh. Paano natin mapapalis? Who knows, no? Baka mauwi pa sa diplomasya, mapakiusapan. Pero I don't think so. I guess puwersa na lang ang magpapaalis diyan. Kasi ginigiit talaga nila na kanila yan. Okay, tuloy na muna natin ang ating video. Pa-comment na lang ang inyong opinion din at hinaing. Nasa mahigit 120 nautical miles ang layo ng Scarborough Shoal mula sa Masinloc, Zambales. Pasok na pasok sa 200 nautical miles na exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero ayon sa mga residente, parang sila pa ang dayuhan kung tratuhin ng mga Chino sa Scarborough Shoal. Limitado daw sa labas ng bahura ang pangingisda ng mga Pilipino dahil kontrolado ng China ang loob nito. Ang bahura pa naman ang nagsisilbing taguan ng mga mangingisda tuwing masama ang panahon. Sila talagang hari. Kawawa kaming mga Pilipino. Grabe. Kawawa talaga. Maniwala ka, grabe. Kung saang sarili mong lugar ay ikaw mismo ang itinataboy at hindi yung mga dayuhan ang ating itinataboy. Ganun po talaga kadesperado ang nangyayari ngayon sa mga kasamahan po natin. So, ang totoo, wala naman po talagang umi-escort sa ating mga mangingisda pagka nagagawi po sila ng Scarborough Shoal. Para sa akin mga kabayan, ang pang-aangkin na ito ng China sa West Philippine Sea ay gyera na lang talaga ang sagot dito dahil kailanman ay hindi kinikilala ng China ang mga batas at hindi basta na lang isusuko ng China ang mga isla na ito na pag-aari ng Pilipinas kahit may batas at kasaysayan. May ginawa tayong video mga kabayan tungkol dyan sa kasaysayan at batas sa West Philippine Sea. Ilalagay ko na lang po ang link sa comment section Ayan, mga utol, para pwede nyo pong panuorin mamaya. Ayan, mga utol, no? Anyway, yung historical claim natin ay matibay talaga yon, mga utol. At syempre nanalo pa tayo sa arbitral ruling noong 2016. Pero beside that, no, mga utol, doon pala sa tinalaga ng international law, doon sa exclusive economic zone, nagsasabi na atin yung mga teritoryo na yan. Ngunit kahit alisin na yon, doon pala sa historical claim natin, doon sa mapa pa lang ng Murillo-Velarde map, nagsasabi na atin talaga yung mga teritoryo, particular itong Scarborough Shoal, no? Atin yan, mga utol. At tapos, ang malupit nito, feeling talaga ng China inaangkin. Tapos, yung hindi ko magets, no? Yung may mga Pinoy na kumakampi sa China at ang dami nilang pinapalabas na mga black propaganda, no, para maghiwalay-hiwalay ang ang mga Pinoy, no. Tayo mapagwatak-watak. Ginagawa na po yan ng China, pinagwawatak-watak na tayo, inilalayo tayo sa tunay na issue doon sa kanilang agenda sa ating mga teritoryo. Tayo po ay ang Pilipinas po. Ang Pilipinas po ay itinataboy ng China sa ating mga teritoryo. Inaangkin po ng China, yan po yung malinaw, inaangkin po ng China yung ating mga teritoryo. Doon po tayo tumutok sa issue na yon at palagay ko ay dapat tayo magkaisa sa mga bagay na yan. Hindi tayo dapat
magturuan na sila ganyan. Kumbaga, tapos na tayo doon sa usapin na yun. At nasisihin ko pa kung sino. Pero ginagawa nga ng China, nagpapalabas ng mga fake news para mailihis tayo lahat. At binubunton nila ang sisi sa Amerika. Amerika daw ang nagpapagulo dito sa West Philippine Sea kung bakit daw nagkakagulo ang China at ang Pilipinas. Ngayon kayo mag-isip. Sino ba nagpapagulo? Bakit nagkakaroon ng kaguluhan? Hindi dahil ba sa Amerika? O dahil sa pangaagaw ng teritoryo ng China? Kayo na yung magdesisyon, mga utol. Maraming salamat sa iyo, John Ross. Maraming salamat sa inyo, mga utol. Muli ako si Target Achilles. In behalf of the Real South Pride Production, ako ay nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless. At saludo po ko sa inyong lahat. Maraming salamat po.